Hi guys, narito ang ika-28 na kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategies. Tara at simulan na natin ang kwento. Kapag gumalaw pa ang kamay mo sa maling paraan, hindi ko nahahantayan bumagsak tayo dito, ako na mismong wawaka sa buhay mo, hindi maintindihan ekspresyon ni Zion. Okay, sige, hindi na ako gagalaw pa, na may nakakalokong ngiti. Tara na bumaba ng dahan-dahan. Maririnig ang pagbaba nila sa malaking butas. Nakatapak na ba nila sa lupa? Gumamit ng soul force para sindi ng apoy, may hawak na torch ang ating bida na gawa sa inscription pattern, sobrang lalim pala nitong butas na ito. Bigla niyang nakita ang mukha ni Zion, at parang galit ito sa ginawa sa kanya. Nag-iisip ng ibabanat ang ating bida. Alam mo, ang ganda mo ngayon, sabay tawa ng pangloko. Sira ang ulo, sabay talikod. Tara, maghanap tayo ng exit. Para makaalis na tayo sa lugar na ito. Okay, sige, pagsang-ayon ng bida, ipinakita ang napakaraming pasukan at ito ay nakakalito. Nahulog tayo sa pinakamalalim na lugar sa butas nito, tapos napakadami pang pathway, sabi ng ating bida. Bigla siyang napalimon at may nakita. Meron nakasulat sa pader, binasa niya ito, dito nakalibing So Kung Mings, at nirinig ito ni Zion. Ano ito? Ang lugar kung saan nakalibing ang Sacred Empire, Emperor Kung Mings. Gulat na reaksyon ng acting bida, habang si Zion naman ay nagtatakang pagsabi ng Emperor Kung Ming. Tama, si Emperor Kung Ming ang pinaka nakakatakot sa layang panahon. Pero ang sabi sa alamat, iniwan niya ang imperyo para magsanay sa nakakatakot na level, at makamit ang immortalidad. Si Zion ay biglang nagtanong, sa katawan nating mga tao, maaari ba nating makamit ang immortalidad? Sagot ng ating bida, syempre hindi, ito ay pawang alamat lamang. Sa isip ng ating bida, mahirap lagpasan ang limitasyon ng buhay ng tao, ito ay paikot-ikot lamang. Kahit mag-training ka at makamit mo ang legendary rank, mabubuhay ka lamang ng 2 o 300 taon. Meron na namang nakita ang ating bida. At ganun din si Zion. Meron pa bang tataas sa legend rank? Ano sa tingin mo? Alam ko ang nakasulat dito. Habang tinitignan ang isa pang nakasulat sa pader, ang ating bida ay hindi pinansin ang tanong ni Zion. Tingin ko nasa loob tayo ng maze. Marami dito delikadong mga bat-ibong katulad kanina, kaya mag-ingat tayo. Biglang yuko ang kanyang ulo, tapakan lang ang lahat ng tatapakan ko, sabay tingin ni Zion. Okay, sige, pagsang-ayon ni Zion, at sa kanyang isip, gaano pa kaya karami ang alarm ni Nieli? Napakaraming daan nito, hindi ko mabilang, saan tayo daraan? Itinaas ng bida ang daliri at sinabi, napakasimple. Sa Hilaga, base sa personalidad ni Emperador Kung Min, dapat nasa Hilaga ang libingan niya, nakaharap sa timog. Kaya pupunta tayo sa hilagang bahagi ng maze. Nagtanong siya, bakit? Bakit kailangang nasa Hilaga ang libingan niya, nakaharap sa timog? Ipinaliwanag niya, nakasulat yan sa numerology book ng banal na imperyo. Ang bawat buhay ay may mga bagay na nakakabuti at nakakasama rito, pati na ang lokasyon ng libingan. Naniniwala ang mga tao ng banal na imperyo sa mga bagay na ito. Naisip niya, numerology book ng banal na imperyo. Ilang libro na kaya ang nabasa ni Nieli? Nagtanong siya, kung ganun, alin ang Hilaga? Nasa ilalim tayo ng lupa. Paano natin malalaman ang direksyon? Nilinaw ng bida, ang sagradong bundok, ang ninunong bundok, ay nakaposisyon mula Hilaga hanggang timog. Base sa pattern ng mga bato, madali nating matutukoy ang ating lokasyon. Nagpatuloy siya sa paglalakad habang pinagmamasdan siya ng babae, malalim ang iniisip. Ipinaliwanag na si Zion, bilang anak ng Lord ng lungsod at apo ng legendary level demon. Spiritualist na si Yemo, ay nakabasa na ng maraming lumang libro. May kaunting pride siya rito, pero nang ikumpara niya ang sarili kay Nieli, naramdaman niyang lumiit ang kanyang pride.
Biglang narinig ng bida ang kaluskos at nagbabala, huminto ka. Pagkatapos maghagis ng bato, biglang nagkaroon ng serye ng mga putok, at natakot siya, nakanganga sa gulat. Sabi ng bida, napakasimple lang ng trap na yan. Humarap siya sa babae at sinabi, pwede na tayong umalis. Lumitaw ang leader at nagsabi, isang grupo ng mga inutil. 6 na tao ang nasaktan, pero nakatakas ang asul na higanteng unggoy. Ang demon spirit na yun ay pwedeng ibenta ng daan-daang libong demon spiritual coins. Ang masama pa, hindi natin nahanap ang batang lalaki na nag-akit sa demon beast. Sabi niya, kalokohan, isa lang yang asul na higanteng unggoy. Hindi siya kasing halaga ng mga noble children. Maghanap pa kayo at huwag kayong bumalik hanggat hindi nyo sila natatagpuan. Sagot ng mga tauhan, oo. Naglakad sila sa kagubatan, at nang may mapansin ang isa sa kanila, sinabi, teka, may mga ilaw dito. May tao ba rito? Tara, tingnan natin. Ipinakita na may nagsabi, bakit mo ako kinakausap? Sino kayo? Natatawang sagot ng leader, ang batang ito. Marahil hindi mo pa naririnig ang tungkol sa amin. Kami ang Dark Guild. Nanguha kami ng mga batang tulad mo. Ibebenta ka ba namin o papatayin na lang kita dito? Nang marinig yun ni Shen Yu, sinabi niya, huwag niyo akong patayin. Galing ako sa Sacred Family. Maraming pera ang pwedeng ibayad ng pamilya ko para sa akin. Pagkarinig niyo ng leader, nag-isip siya, Sacred Family. Akala ko kikita ako ng pera, pero mukhang ito ang pamilya ng vice-presidente. Napakasama ng timing. Pagkatapos, inutusan niya, iwan niyo na siya rito. Ipagpatuloy ang paghahanap. Umalis ang mga tauhan, at si Shen Yu, habang nagmamasid, nag-isip, mabuti. Mukhang takot ang Dark Guild sa Sacred Family. Nakatawid ng braso, nagbigay siya ng tunog ng pagkadismaya. Lumipat ang eksena kay Nia Li at Ye Zion. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natagpuan nila ang labasan. Dumating sila sa isang bulwagan at nakita ang maraming katawan. Tahimik na nagmasid ang bida. Nagtanong si Zion, anong nangyari? Paano nangyari ito? Sumagot siya, malamang ginamit itong libingan para sa mga taga-lumang lungsod ng Orchid. Inilagay nila rito ang matatanda, kababaihan, at mga bata. Pagkatapos ng digmaan, malamang ay binalak nilang ilikas sila, pero nasira ang lungsod. Kaya malamang na natrap sila rito at namatay sa gutom. Malungkot siyang nagmasid, malalim ang iniisip. Ipinakita ang bida na seryoso ang ekspresyon, at ipinaliwanag ng narasayon, sa nakaraang buhay ni Nieli, nangyari ang parehong bagay. Maraming tao ang dinala sa mga silungan. Marahil ay pareho ang kanilang naging kapalaran. Kasama ang kanyang kamao, naisip niya, ang ganitong klaseng trahedya, hindi ko hahayaang maulit. Habang nagmamasid, iminungkahi ng babae, paano kung umalis na lang tayo? Sumagot siya, hindi tayo pwedeng umalis. Dapat kunin natin ang lahat ng kayamanan dito. Ang kayamanan dito ay makakatulong sa atin na palakasin ang ating kapangyarihan. Ito lang ang paraan para protektahan ang Glory City. Kung hindi, nang marinig iyon, nag-isip siya, magiging katulad kaya ng lumang Orchid City ang Glory City. Nang ibaba ang kanyang ulo, nagkonklusyon siya, tama ka. Kailangan nating palakasin ang ating kapangyarihan, gaano man kahirap. Patuloy siyang nag-isip kahit na parang hindi ito tama sa mga namatay, para sa mga buhay sa Glory City, hihingi na lang ako ng tawad. Sabi ng bida, may armor na bronze doon, at may ilang elixirs din dito, pero sa tingin ko hindi pa natin magagamit ang mga iyon. Oh, ito'y isang soul stone. Ipinakita si Zion na nagdarasal. Hawak ang kristal sa kanyang kamay. Sinabi niya, mahalaga ang mga soul stones sa mga practitioner. Dapat nating kunin ito. Patawarin mo ako. Sana'y mapahinga ka ng payapa.
Habang nakaluhod ang bida, nagmasid siya, may mga 10 piraso ng bronze armor, ilang kristal, at isang silver level na daga. Marami pang bagay dito, inisip niya, pero ang hinahanap ko, wala rito. Habang nakatingin sa kabaong, inisip niya, ang kabaong na iyon ay parang alon ng karagatan. Nang lumapit si Zion at nagtanong, Neely, ano ito? Pero bigla siyang nakaramdam ng sakit. Nagtanong ang bida, anong problema? Umatras siya ng kaunti at itinuro ang kabaong, kapag lumalapit ako riyan, sumasakit ang ulo ko. Nag-isip ang bida, siguro may isang dalubhasa na naglagay malakas na spell na pinagbabawal malapitan. Si Zion ay hindi makalapit pero bakit ako nakakalapit, tanong ng ating bida. Diyan ka muna sa malayo, akin munang titignan kung anong meron dito. Okay, sige, sagot ni Zion. Tinignan mabuti ng ating bida kung ano ang nakasulat dito. Ang buong kabaang nito ay may malakas na seal, hindi ako pamilyar sa mga nakasulat dito. Ito ba talaga ang libingan ni Emperor Kungming? Ang sulat nito ay hindi katulad ng Sacred Family. Meron pang Soul Force na naiwan sa ibabaw ng kabaong. Bakit kaya nag-iwan ang isang expert ng Soul Force dito? Biglang nanginig ang katawan ng ating bida at may naramdaman ito. Ang Soul Force ay nag-react bigla sa kanyang katawan at siya ay nagulat. Makikita natin ang ating bida na parang Super Saiyan Blue. Konektado ito sa pinakailalim ng aking Soul Realm kaya bigla itong naging active ng paglapit ko. Ano kaya ang nilalaman ng kabaong na ito? Hinawakan niya ang kabaong na may nakasulat na di mabasa. Boom! Ang ating bida ay parang nag-Super Saiyan 2. Ang Soul Force niya ay gumuhit pataas, nagulat si Zion sa kanyang nakikita. Nahihirapan ang ating bida sa loob ng napakalakas na Soul Force at sumisigaw siya sa sakit. Anong nangyayari, ang sabi ni Zion? Tumakbo siya papalapit ng mabilis. Paglapit niya bigla siyang napahinto. Nagulat siya sa kanyang nakita. Inatake siya ng Soul Force, bakit napasigaw siya sa sakit? Unti-unting napunit ang kanyang kasuotan. Lumipad siya sa pag-atake ng Soul Force. At malakas ang kanyang paglipag sa lupa. Napasuka siya ng dugo, napakalakas na kapangyarihan nun. Ang kapangyarihan ng Soul Force na iyon ay sobrang lakas, tapos si Neely ay nasa gitna nito, habang dahan-dahan pang ipikit ang kanyang mata. Inaabot ng kanyang kamay ang malakas na liwanag. At lumapag na sa lupa ang kamay niya na parang wala na itong mala. Nag-umpisa ng mag-vaporize ang katawan ng ating bida. Sa isip niya, nagre-reflect siya. Grabe, uhaw na uhaw. Parang yung tubig sa katawan ko, nawawala na. Nagkakadiin ang mga ngipin niya. Habang umaagos pa rin ang malakas na enerhiya. Habang nag-iisip, nare-realize niya. Pinupress na yung Soul Realm ko. Pag nawalan ako ng malay ngayon, patay ako dito. Kaya nag-uumpisang mag-expand yung Soul Realm niya. Nagsisigaw siya, nararamdaman niya ang sobrang sakit, iniisip niya. Yung bagay sa loob ng Soul Realm ko, nag-a-absorb ng puting ilaw. Ano yun? Lumaki yung Soul Realm ko. Wala naman akong pake. Basta mag-absorb ng puting ilaw. Kaya sige, absorb. Nagsisigaw siya, ina-absorb lahat ng enerhiya. Pagkatapos, tahimik. Ang paligid. Basang-basa siya ng pawis. Naririnig niya ang malakas na tibok ng Soul Realm niya. Nakatitig siya sa harapan. At biglang sumigaw ng napakalakas. Pagkatapos niyang i-absorb yung puting ilaw, lumaki yung Soul Realm ni Neely. Pakiramdam niya, parang bago siyang tao. Saglit siyang naging malalim sa pag-iisip. Pero maya-maya, nagdeklara siya, hinahanap ang tubig. Nakakita siya ng tubig at uhaw na uminom. Nilaglag niya ang 2 lagayan ng tubig sa lupa. Habang nauubos ang uhaw niya, oh yes, so refreshing. Nakarinig siya ng tunog. Tumingin siya sa kabaong at napansin niyang nagbubukas ito. Nagulat siya sa nakita niya, ano? Pagsilip niya sa loob, nakita niyang walang laman ang kabaong. Nagpunas siya ng mata at napatanong. Asan yung katawan? Bakit walang laman? Nung tinitingnan niyang mabuti, may nakita siyang kwintas at isang isulat sa papel.
Gulat siya at nagsabi, ito ay, hindi ako nagkakamali, isa ito sa page ng temporal book ng Demon Spirits. Kinuha niya yung page at kwintas at inisip, dahil dito sa libro, naging malakas ako nung past life ko, pero kulang pa rin ang last 8 pages ng temporal demon spirit. Hawak ang page. Nag-iisip siya, dati, hindi ko maintindihan to. Hindi ko nakita ang last 8 pages. Baka nga yung reincarnation ko at itong kakaibang bagay sa soul realm ko, may connect sa temporal demon spirit book. Tumayo siya at biglang naalala, pero wala na sa akin yung libro. Naalala ng ating bida, sa past life ko, nakarating ako sa dulo ng isang walang katapusang desyerto at pumasok sa isang palasyo. Doon ko nakuha yung temporal demon spirit book. Ganon din kaya dito, hawak ang dibdib, sinabi niya, nag-uumpisa ng mag-expand ang soul realm ko, yung page na ito, pwede ring mag-nourish ng soul realm ko. Tinignan niya ang kwintas at napansin. Madilim na gemstone to, sobrang rare nito. Yung necklace na to, pwede nitong pabilisin ang cultivation ko ng 3 beses. Ngumiti siya, iniisip na ibibigay ito kay Gion. Pero napaisip siya, ano kaya ang kwento ng kabaong na to? Bakit may page ng temporal demon spirit dito? Asan yung katawan ng Emperor Kung Ming? Nagmumuni-muni siya sa mga misteryo habang lumalakad-lakad. Tinawag niya, Jiyun, may nakita ka ba? Walang sumagot, kaya inulit niya. Jiyun, may nakita siya at may inaaninag sa malayo. Nagulat siya, sumigaw siya, Jiyun. Nilapitan niya ng mabilis. At sinuri kung may tibok sa leeg. Buti na lang, nawalan lang siya ng malay, sabi niya nang nakahinga ng maluwag. Yung mga sunog na ito, gawa ng ilaw. Ibig sabihin, sin-avenue niya ako at na-attack siya ng restriction ng kabaong. Baka pati soul realm niya na-damage din. Inilagay niya ang kwintas sa kanya. At pinagmamasdan ang ningning nito. Habang iniisip, kailangan ko munang gamutin ang mga sugat niya. Kumuha siya ng bote at sinabi, buti na lang nagdala ako ng iba't ibang gamot. Pasensya na, Jiyun, kailangan kong gamutin ang mga sugat. Sinimulan niyang tanggalin ang mga damit niya at nung nakita niyang punit-punit na ito. Nagkomento siya, punit-punit na ang mga damit niya. Nilabag na lang niya ang sirang-sirang damit. At ipinakita ang torch sa gilid. Matapos gamutin ang mga sugat niya. Tinakpan niya ito at inisip, bilis, takpan siya. Sabi niya habang tinitignan ito. Wala na siyang magiging problema ngayon. May kwintas siyang may madilim na gemstone at ang siyam na orbit technique ng Ice Phoenix. Mabilis magre-recover ang internal wounds niya. Naupo siya para mag-cultivate, kinakausap ang sarili. Ngayon na nakuha ko na ang cage, mas mabuting magmadali at mag-train. Naisip niya, sa ilalim ng soul realm, may konting puting ilaw pang hindi na-absorb. Pero kaya kong palakasin ang soul power ko ng higit sa 100%. Ire-recover ko yung temporal demon spirit book pag nagka-chance akong pumunta sa walang hanggang disyerto. Ma'am, habang umaagos ang enerhiya ng matindi. Ipinakita si Zion. Naalimpungatan na. Nagmulat ng mata si Zion. Nakita niya ang ating bida at inisip niya. Mukhang pinagaling niya ako. Pero, teka, bakit ako walang damit? Anong nangyari nung nawalan ako ng malay? Nagmulat ng mata na ang ating bida at tinignan siya. Mabilis siyang tumalikod. Nagtatanong, ayos ka lang ba? Ngiting ewan na naman. Tumalikod ka ang sabi ni Zion. Magdadamit ako, okay sige. Nag-isip na naman ng kalokohan. Parang hindi ko pa yan nakita kanina o sa nakaraan tawang pang-ewan, anong sinasabi mo pasiga na tanong ni Zinyon. Alam niya ang butterfly ko sa aking katawan, siguro talaga pinapanood niya ako habang naliligo. Nakakaasar ang sira-ulo yun. Lumipas ang ilang saglit, tapos na akong magdamit. Excited, humarap si Nia Lee. At sinabi, fair na. Lumitaw si Gion na mukhang cute. At napansin niya ang kwintas sa kanyang dibdib. Natulala na naman ang ating bida. Curious, tinanong niya, ano to? Ngumiti si Nia Lee at sumagot,
isang madilim na gemstone, regalo ko sa'yo. Kaya nitong i-nourish ang soul realm mo ng tuloy-tuloy. Gamitin mo, kaya nitong pabilisin ang training speed mo ng 3 beses. Na-impress si Gion at nagkomento, ang mahalaga naman ng item na to. Hindi ko kaya tanggapin to. Pwede mo nang kunin ulit. Tinangka niyang alisin ang kwintas, pero hinawakan ni Nia Lee ang kamay niya, dahilan para mamula si Gion. Huwag mong tanggalin, ang sabi ni Lee habang nakangiti. Mayroon din ako, wag ka mag-alala. Sa'yo na yan. Umatras si Gion. Namumula pa rin, at sinabi, sige, iingatan ko ito para sa'yo. Kapag kailangan mo, pwede mong kunin ulit kahit kailan mo gusto. Patuloy na nakangiti si Nia Lee at sumang-ayon, okay, maghanap na tayo ng labasan muna. Pumayag si Gion at sumunod sa kanya. Habang naglalakad sila, tinanong ni Gion, Nili, bakit ang bait mo sa akin? Pagkarinig ni Nia Lee sa tanong niya, natawa siya. Humarap kay Gion, Commandant, at sinabing, walang dahilan, Gion. Gusto lang kita, tulungan. Isa kang mahalagang tao sa akin. Ano gusto pautal-yutal na niyang reaksyon at bilang narinig ang kasunod na sinabi ng Nili. Mga bata pa tayo Nili, paano mo malalaman ang hinaharap? Malay mo sa mga araw na dumaan may iba na ulit ikaw gusto. Dahil napapaligiran tayo ng mga demonic na mga halimaw dapat magpalakas muna tayo at study first, kapag gold run ka na baka pag-isipan ko. Hindi maipaliwanag na ekspresyon ng ating bida, habang si Ziyun ay nag-uusok na parang tekor. Ginagawa pa akong bata nito, hi. Okay, sasakyan ko lang ang gusto niya. Kasi ganyang sabing totoo ba iyan? Sa totoo lang kung magsisipag akong mag-cultivate next year kaya ko nang maging gold rank. May pag-acting pa. Pag dumating na ang oras na maging gold rank ako huwag mong babawiin lahat ng sinabi mo. Ano next year? Nagulat at tumulong pawis, sobrang bilis naman noon sa isip niya. Habang nakataas ang 2 kamay, hindi pag-iisipan pa natin ito ng mabuti. Ano yang Miss Ziyun binabawi lahat ng kanyang sinabi? Okay alam ko na may masasabi ang iyong pamilya. Sasabihin nilang wala akong kwenta. Kalimutan mo na lang ang mga sinabi ko. Napaisip ng malalim si Zian, sinong nagsabi sa niyan, ang pangako ay pangako. Kapag dumating ang oras na gold rank ka na, ang pangakong yun ay hindi na mabubura. Okay sinabi mo yan sabay turo niya kay Zian. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.